Hi guys! Konnichiwa! The Three Sisters, nagsama-sama na naman. On the way nga pala kami ngayon sa palengke. Yung mini palengke lang dito malapit sa amin, katabi ng Alphamart. Inaya ko nga tong dalawa dito para bumili ng ulam namin for dinner. Sasama daw sila, basta ilibre ko daw sila merienda. Hindi nila alam, eksaktong 200 pesos lang ang dala ko dito. At ayan nga, bangus nga ang napili namin. Sinigang na lang daw para makapagsabaw naman sa bahay. Nung nakaraan kasi puro gulay at prito-prito lang. Sabi nga namin kay kuya, pangmasa ang hiwa ng isda dahil marami kami. Toka-toka kasi kami sa pagbili ng ulam guys. Itong dalawa kong kasama, sila naman bahala kinabukasan sa tanghalian at gabihan. Yes, ganun kami guys. Kahit saan ang bagan at toka-toka talaga sa mga bibilhin at bayarin para hindi mabigat at hindi kawawa yung isa lang, 'di ba? Dapat magtulungan para maginhawa ang ating buhay. Kaya ngayon ako nang nakatoka sa pagbili ng ulam, kasama na rin dapat yung mga pangrekado dyan. Bilhin na rin natin dito para hindi na pa isa-isa pang utos sa mga bata, lalo pag may man nakakalimutan. Lalo mga reklamador ang mga bata, minsan pag inuutusan. Char. Ayun nga, habang namimili kami, yung Roberto namin tatay, ando nakatambay. Nakita nyo ba guys? Sakto nga lang talaga yung 200 kong dala. Akala nitong dalawa, nagbibiro ako sa kanila. Itong pamangkin ko na nga lang daw ang bilhan ko, kaso wala na talaga. Kaya nga itong si Pandak, nagpabili ng tinapay. Sabi namin, babalik na lang kami, kaso yung mukha nitong pamangkin ko, hindi na maipinta. At buti na lang habang namimilit itong maliit, dumating si Janjan. Alang nakakita si Janjan. Sakay mo na ng pera eh. Ali! Tapos, Akos! Oh. Kulang. wala, hindi ata. Kami pili apay. Wala akong pera. Buti na lang nakita si Janjan. Naubos ang pambili sa isda. Ito eh. Ito kasi oh, ito ang tuwala oh. Gusto Yan mo kasi yan? Ayaw na yan, may ibang gusto yan. Ano gusto mo ayan? Ayaw din. May kwenta po ah. Thank you, Jan. Tulog ka ng langit. Bye-bye. Buti na lang talaga dumating itong magtito na si Janjan at Aliana. Iiyak na sana tong isa eh. Kasi mga wala talagang dalang pera. Yung 200 na dala, sakto papambili ng ulam. At wala na nga patumpik-tumpik pa. Umpisahan na naman natin ang pagluto ng sinigang na bangus. Dito nga kami niingkit sa mesa. Maghihiwa ng mga pangrekado. Habang siya naman, maghihimay ng kangkong. Habang pinapakita ko yung rekado, itong katabi ko panay pa-cute sa camera. Akala mo cute, pangu naman. So, habang busy nga kami dyan, pansin nyo, nagtatawanan kaming dalawa. Yung dalawa kasi mag-asawa na sila mama at papa, natatawa kami, may tampuhan na nagaganap. What? Aba, katatanda na. Char, itong si mama, sinesiramunan nga si papa. Ang hilig kasi mag-lock ng pinto ng kwarto kapag lasing. What? By the way, habang nag-usap sila sa sala, kami ni Ingkit, nakikinig lang sa kanila. Nagpakulo na nga ako ng tubig para sa sinigang. Hinugasan ko na rin itong kangkong. Tapos nga, inilagay na itong mga pangrekado, ang sibuyas at kamatis. Maya-maya na yung sili kapag nailagay na yung isda. Siyempre, pagkatapos ko linisin itong lamesa, agad naman kumulo itong tubig. Pagkakulungay, ilagay na natin agad yung isda. Hindi ko nga nilahat yan dahil si Ate Dek gusto niya daw ng prito, ayaw niya daw ng sinigang. Gusto kasi talaga niyang luto, yung piprituhin muna bago isisigang. Kaso kami ni Ingkit at mama, ayaw namin no. Kaya pag piprituhan ko na lang siya, buti na lang talaga masipag ako. So, ayun guys, pagkakulo ulit, kasama ang isda, tinimplahan ko naman ng asin, magic sarap, nilagay ko na rin yung sili at yung pang-asim, nilagay ko na rin itong hinimay na kangkong. Ayan, pakuluan natin siyang mabuti para hindi malansa ang isda. Inimpisahan ko na nga rin ang pagpirito, buntot at ulo nga ng bangus itong piprituhin ko. Nako, isa pa naman to sa tumatalsik din ng mantika, hininaan ko na nga lang yung apoy at lalayo na lang tayo agad pagkalagay, nakakaloka magprito ng mga ganito. Tingnan nyo naman ang inday nyo, takot na yan, nilalabanan niya na lang talaga, panay layo at baka sa mukha na tumalsik ang mantika. Dahil luto na yung sinigang, itong si Ate Dik agad naman inasikaso ang kanyang mga anak. Sabaw is life talaga tong mga bata. Nandyan na nga rin sila mama at papa. Yes, bati na sila. Lakas mga sareno. At bago pa nga matapos tong aking mini vlog guys, don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye!